Akala namin madali siyang bawiin ng hangin. Matandang albularyo na yabang lang sa tindig, mababa ang tingin ng tao at palaboy-laboy sa gilid ng kalsada. Hindi namin inakala na ang mga kamay na kupas at ang katahimikang kumikiskis sa kanya ang magbabantay sa buhay namin. Si Ate Gloria, ang matandang akala naming mahina, ang magiging manunugis ng aswang sa baryo namin. Ako, si Isabel. Bata pa ako nang nawala ang nanay ko. Malabo pa ang mukha niya sa mga alaala ko, pero natatandaan ko ang amoy ng kanyang panadero, ang paraan ng pagkuha niya ng tubig sa puso at ang last na halik na iniwan niya sa noo ko. Malamig at maalat. Pagkatapos noon, nag-iba ang rhythm ng bahay namin. Tatay Nardo naging siksik ang balikat sa pagod. Si Kuya Julio na dati ay may ngiti kahit madalas lasing, naging mas madaldal at madaling magalit. Si Kuya Karding, pinsan na sumasama sa amin, nilalakad naman ang mga bakanteng oras sa harap ng tambul ng manukan. Baryo namin, mababaw ang lupa. May kawayanan sa likod na nagsisilbing plaza, kasoy na parang punong nag-aalok ng isang munting yaman sa tag-ani, at dagat na palagi ang humahaplos mula sa malayo. Ang aso namin, si Bantay, parang may sariling orasan sa gabi. Lagi siyang nag-iikot at kumakaluskos sa bubong kapag may kakaibang pumapaimbulog sa hangin. Mga simpleng bagay iyon na hindi mo napapansin kapag bata ka. Pero kapag nag-iisa ka na lang at umiiyak sa gabi, bawat tunog ay nagsisimulang magdala ng kahulugan. Hindi ko sinasadyang maging malapit kay Gloria. Sa umpisa, pinagtatawanan namin siya sa palengke. Madumi ang suot, mabahong damit na parang hindi nalalabhan ng ilang linggo. May bahid na lang asin at abog sa buhok. Baluktot ang paa at ang mga kuko niya parang hindi rin nabibitbit ng alikabok ng baryo. Makulimlim ang tingin niya. May ngiti na hindi mo alam kung kinakaya o pilit. Ang iba tinatawag siyang baliw, lalo na ang mga bata. Nagtatakbo kapag nakita niya. Nilalapitan lang kapag may libreng chismis. Si tatay, sa totoo lang, nag-atubiling kunin siya sa bahay namin. May mga pagkakataon kami mismo naguguluhan kung bakit siya rin ang magtatapos na kasama namin sa hapag ng kainan. Siguro dahil wala nang ibang mag-o-okay sa kanya o dahil nga marami siyang daladalang kwento na mayaman sa mga lumang bagay, mga halamang gamot na hindi mo nakikita sa butika, mga orasyon na hindi isinusulat sa papel, at isang tula na inaawit niya habang nagluluto ng mga dahon sa uling. Unang gabi nang tumiri siya sa amin, natulog siya sa sulok ng sala, nakabalot sa lumang kumot na may bahid ng pula at asul. Ang bahay namin maliit lang, kahoy na pader na may butas na pinipitas ng hangin, sahig na may pagkakabutas na dinadaanan ng alikabok. Nakatira rin dyan ang mga manok namin. Nagigising kami sa hagikhik ng mga sisiw kapag umaga. Pero sa gabing iyon, may ibang tunog. Isang tunog na parang dumura sa dingding. Isang hikbi sa labas na hindi galing sa hangin. Hindi ako makatulog. Nagtakong ako sa pinto ng silid nila tatay, umuungot sa lamig ng kawayan, at nakita ko si Gloria na may hawak na garapon at sinisipol ng dahan-dahan. May mga palatandaan si Gloria na hindi agad namin napansin bilang babala. Hindi siya tumatawa ng sobra. May mga pagkakataon na itinutupi niya ang mga palad niya at inaamoy na tila sinusuri ang amoy ng hangin. Minsan, naglalakad siya sa labas ng baryo sa ating gabi at babalik lang na may puting liwanag sa mga mata niya. Hindi ang liwanag ng buwan, kundi parang alak ng ulan. Nang tanungin namin, umiiling lang siya at hindi nagsalita. Alam ko ang una kong pagkadismaya. Kapag may dumarating na bagong tao sa tahanan mo, dala-dala niya ang kanyang mga problema. Pero hindi iyon ang nangyari sa amin. Si Gloria, sa kanyang tahimik at mabait na paraan, unti-unti naming tinanggap. Siya ang nag-alaga sa amin. Siya ang nagbuhos ng sabaw na may mga dahon tuwing may ubo. Siya ang naglatag ng mga dahon sa sipres tuwing sinasaktan ng likod ni tatay sa paggawa ng mga hatak. At higit sa lahat, siya ang kumuha sa akin sa tuwing umiiyak ako sa puntod ng nanay ko. Nang una, akala ko ritual lang ang mga ginagawa niya. Mga simpleng galaw na may kahawid ng panalangin. Puno ng asin ang kanyang lalagyan.
Maliit na bote ng tubig na tinatawag niyang bendisyon na nilalagay sa ilalim ng unan ko. Hindi kami relihiyoso sa salitang literal, pero sa baryo, ang halo ng pamahiin at pananampalataya ay parang sinulid na hindi mo na natatanggal. Ang asin, ang mga panulak ng punyal sa ilalim ng banig at ang pagdampi ng basang daliri sa noo ko kapag nagkakasakit ako, mga ito ay nagbigay ng anumang pag-asa na meron kami. Minsan, nagtanong ako sa kanya habang nagbababad kami sa pampang ng dagat. Nagbubuhos ng tahimik ang araw, ang mga bangka lupa-lupa habang sinisikap ng mga mamingisda na ayusin ang lambat. "Bakit ka nag-iikot, ate? Bakit ka hindi humuhupa lang sa ilalim ng bahay niyo?" Matahimik siyang tumingin sa alon, parang kumuha ng isang sagot na nakahimpil sa loob. "Marami akong naisip na hindi magandang lumipad ng gabi." Ang sagot niya, payak ngulit may bigat, at hindi ko iyon napansin bilang bakas ng tunay niyang gawain. Nag-umpisa ang aming bagong karaniwan. Si tatay na naglalakad ng maiksi tuwing umaga para mag-alaga ng mga kasoy. Si Kuya Julio na paminsan-minsan ay nagbabarkeep sa tabing ilog. Si Kuya Carding na tumutubo ng pananim at si Gloria na laging naandyan para maglinis at magpulbos ng mga bagay. Ang bahay namin naging kuntikuran ng kwento. Ang mga kapitbahay, bagaman may iba't ibang opinyon, ay nagsimulang magtanong sa amin kapag may nangyaring kakaiba. Nawala ang kambing, nasira ang sapi ng bahay, o naging hungkak ang mga itlog sa manukan. Lagi naming sinasabi na may mga pusa o daalang, pero may mga gabi rin na nakaramdam kami ng pag-igting sa hangin. May pagkakataon na nagpakita ng maliliit na palatandaan si Gloria ng hindi pangkaraniwan. Isang gabi, may nagningit-ngit sa bubong. Hindi tulad ng tunog ng hangin. Parang may kumakaluskos ng tela. Tumayo kami, hinila ang kurtina at nakita ko ang mga anino na kumikilos sa gilid ng liwanag. Tinig ng bata, bulong ng matanda sa tabi, at ang pag-ikot ng palad ni Gloria na hindi mo alam kung anong sinusunog. Hindi man kami nakakita ng buong anyo noon, mayroong isang saglit na linaw ng anino na tumigil sa harap ng aming pinto at kumurap na parang may iniluluklok na alabok mula sa lupa. Sa araw-araw na magkakasunod, lumalalim ang loob ko kay Gloria. Tinuruan niya ako kung paanong hugasan ng mga dahon para gawing tsaa, kung paano haluin ang puting lupa para hindi matanggal ang kulay ng tela, at kung paanong tahimik na magsalita kapag may gulo sa magkabilang dulo ng baryo. Nagkwento rin siya ng mga bagay na kakaiba. Kwento tungkol sa mga nilalang na may dalawang mukha, tungkol sa mga babae na nagbabago tuwing gabi, at tungkol sa mga kapitbahay na may ngiti na hindi totoo. Hindi lahat ay naniniwala sa kanya, pero hindi namin kinailangang maniwala sa lahat. Ang siguro, siya ay may alam na wala sa karaniwan. Isang hapon, habang nag-aayos kami ng mga durog na kasoy sa likod ng bahay, napansin ni Kuya Julio ang marka sa braso ni Gloria. Isang maliit na itim na bakas na parang tinusok ng tinidor. Napatingin kami lahat. "Ano yun?" tanong ni tatay. Napangiti si Gloria ng malapat. "Lampas lang," ang sabi niya. "Sabi nila, may mga dumaan lang." Hindi kami nakontento, ngulit may kakaibang haplos sa mga mata niya. Parang isang lumang sugat na hindi nila alam kung paano gumaling. Hindi naglaon, napaalaman namin na may mga nalalaha sa baryo na hindi maipaliwanag. Una ang manok ni Aling Sela. Pagkatapos, ang aso sa may palayan ni Mang Romy. Nagkakaroon ng bakas ng pagkapunit, pero hindi buong katawang duguan o punit-punit. May mga latak lang sa bunganga ng lupa at tila may halong abo. Ang mga nangyayari ay sinasaloob ng bungkus-bungkus na takot, at ang mga tao ay nagsimulang gumulong ng mga kwento sa ilalim ng alaala ng kampana sa simbahan. Mga kwento tungkol sa aswang na hindi mo mabubura. Isang araw, lumapit sa amin ang kapitan ng barangay. Nagsanlang ang kanyang muka, suot ang sombrero na pawisan. Hindi ko sinasadya, Isabel, pero may mga tao na nag-uulat ng kakaiba. Kailangan natin maging maingat. Ang mga salita niya ay parang malamig na hangin. Si tatay, kahit may malakas na loob, hindi na nagkandapang ng malalaking salita.
Alam namin na ang baryo namin ay hindi ligtas at sa gitna ng hindi tiyak na pag-uusisi, si Gloria ay parang may dalang responsibilidad na higit pa sa kanyang katawan. May isang gabi na hindi ko malilimutan. May kumatok sa pinto ng amin 12:00. Si Kuya Karding ang unang nagising at nagmadaling buksan. Isang kapitbahay ang nasa labas, namumula ang mga mata. May nakita kaming babae. Ang bungad niya, walang hininga. Nakaanyong tao pero may pagdududa kami. Sumama ang kapitan at ilang kalalakihan. Tila may naninira sa pilas ng katahimikan ng baryo. Kami ay nasa hapagkainan, tahimik, habang ang hangin ng hihina at ang mga alon sa dagat ay parang umiiyak. Doon nagsimula ang serye ng mga maliliit na pag-away. May dumarating na mga paa sa bubong ng gabi, may mga hulog ng alabok sa hagdan at may mga tinig na sumisilip sa bintana habang natutulog kami na hindi mo malaman kung tao ang naghahagigikan o isda sa tubig. Si Gloria, sa mga pagkakataong yon, hindi na lamang tahimik. Minsan, matalas ang paghinga niya sa gitna ng gabi at naglalakad sa loob ng aming bahay. Naglalakad na parang may pinapawi lang hangin. Akala namin ay tinatakot siya ng kanyang sariling lumang alaala. Isang linggo bago ang tunay na panganib, nagpasya si Gloria na magturo ng ilang bagay sa amin. Hindi mga sikreto ng buhay, kundi paraang praktikal. Inipon niya ang ilang garupon na may asin, maliit na bote ng basang tubig at isang nakabalot na tela na may sinulid. Hindi ito panggarantiya, sabi niya, habang tinitignan kami ng seryoso. Mga ritual, para sa amin lang ito, para may pagkakaisa tayo. Ang pag-asa, hindi nilalagay sa iisang bagay. Pinilit niyang ipaliwanag na ang ginagawa niya ay hindi sumpa o kapangyarihan, kundi paghahanda at pagtuturo ng pag-iingat. Hindi namin siya lubos na naniwala, ngulit may isang bagay sa kanyang pahayag na nagdulot ng pag-asa, hindi dahil siya ang may hawak ng sagot, kundi dahil hindi siya nag-iisa sa pagbabantay. Doon nag-umpisa ang aming paghahanda. Hindi kami kumilos bilang mga naghahanda ng digmaan. Hindi kami bumuo ng armas na makapagpapasabog ng sinuman. Nag-ayos lamang kami ng mga banal na bagay. Asukal na ilalagay sa gilid ng pinto, maliit na bote ng tubig na may dalang dahon at mga palamuti sa bintana na parang mga palamuti ng Pasko, ngunit may layunin. Kita mo, sa baryo, ang pag-aayos ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip. Nagkaroon ng tawag ang kapitan. Magtiambag tayo. Kung may mga taong nangangailangan, magtulungan tayo. Habang ginagawa namin yan, napansin ko ang pagbabago kay Gloria. Nagiging mas maligsik ang kamay niya, mas malinaw ang mga kilos. Minsan, tuwing gabi naririnig ko siyang humahaplos sa pader at nagmumurmong na mga salita na hindi ko maintindihan. Hindi ito panalangin na aking nalalasing ng mga salita sa simbahan, ito ay parang kanta ng isang mangingisdang nagbabalik. May mga pagkakataon na pinapakita niya sa amin kung paano ilagay ang asin sa pinto nang hindi iniinstruksyonan ang bawat galaw. Para bang nais niyang hindi namin malimutan, hindi dahil siya ang may hawak ng sagot, kundi dahil kami ay kailangang maramdaman ang bigat ng responsibilidad. Doon, sa isang madilim na gabi bago sumiklab ang lahat, nangako si tatay ng isang maliit na bagay. Hindi ko kayo iiwan. May kurbada sa mga labi niya na bihirang makita. Tinignan niya ang mga anak niya at si Gloria. Ang titig ni Kuya Julio ay nakatuon sa malayo. Si Kuya Karding ay nag-aayos ng lupo ng bangko para gawing bitag sa gilid ng kwarto ko. At si Gloria, tahimik lang, naglagay ng isang maliit na kahon sa ilalim ng banig. Hindi namin alam kung anong malamig ang dumuting sa hangin pagkatapos ng gabing iyon. Ang aso namin, si Bantay, ay hindi tumigil sa pag-uungong. Ang mga ilaw ng kapitbahay ay parang nagkikislap ng hindi naman dapat. May isang tunog sa likod ng bahay, isang mababaw na paghaplos na hindi mo masasabing hangin. Naglakad ako palabas at nakita ko ang bintana ng kwarto ko na may mga marka, mga maliliit na bakas na parang may isang bagay na dumampi mula sa labas. Hindi ko alam kung dapat akong matakot o magpasalamat.
Ang puso ko ay kumakabog at ang buong katauhan ko ay parang inaakit ng isang bagay na hindi ko pa nakikita. Doon ko naramdaman, hindi basta-basta ang pagdating ni Gloria sa amin. Hindi siya basta mahina. May bandilang may hiwaga sa likod ng kanyang katahimikan. Ngunit, hindi pa iyon ang panahon ng pagsisiwala. May mas malalim pang susunod na gabi. Isang gabi kung saan ang tunog ng dagat ay hindi na nakakapawi sa takot at ang bintana ng aming bahay ay magiging pintuan ng isang bagay na maglalagay sa amin sa gitna ng panibagong paghihirap. Kung natutuwa kayo sa mga kwentong ganito at gusto ninyong marinig pa ang susunod na bahagi ng kwento ng Ate Gloria at kung paano niyang hinarap ang panganib na hindi namin alam, mag-subscribe na lang kayo. May susunod pa. Pagkatapos ng maliit na sandaling iyon, nagtulungan kami ng higit pa. Ang kapitan ay nag-ayos ng isang maliit na pulong kasama ng ilan sa mga matatanda. Si Lolo Doroy na may likod na parang arko at ilan pang kapitbahay na hindi agad kumikibo. Binanggit nila ang pangalan ni Aling Pilar, isang babae na matagal nang nakatira sa kanto ng aming kalye, palaging may ngiti na parang may tinatago. Si Aling Pilar ang medyo mayaman, may maliit na tindahan at palaging may smile na hindi mo alam kung handa siya o hindi. May mga nagsabi na siya ay laging nag-iisa sa gabi at may mga batang nag-ulat na may nakita silang iba sa likod ng kanyang bahay. Hindi namin sinabing agad na si Aling Pilar ang may kagawaan. Sa baryo, ang pag-aakusa ng kapitbahay ay madaling bunutin gaya ng sinulid. Pero may paterno. May ugnayan sa pagitan ng mga nawawala at ang mga lugar na malapit sa kinaroroonan ni Aling Pilar. Manukan na naiinisan, mga pinto na natutunaw, at mga bakas na marang walang bukas na giya. Tila may palugid sa pagitan ng mga kwento at ang katotohanan. At sa pagitan ng mga pulong at pagpaplano, si Gloria ang tahimik na nagmamasdan at kung minsan ay umiiling lang kapag binabanggit ang pangalan ni Aling Pilar. Minsan, nagpunta kami sa likod ng bahay ni Aling Pilar, nagtagong nagmamasdan sa kaliwa at kanan. Nakita namin ang bahaging madilim sa labas, mga palumpos na walang bulaklak, mga sanga na parang may sinusungkit. Wala kaming nakita sa unang tingin. Pero may isang gabi na umakyat ang usok mula sa likod ng kanyang bakuran at parang huminga sa aming direksyon. Si Gloria, nang makita ito, hindi lumabas ng kanyang pinagtutuluyan. Inilagay niya ang mga kamay sa kanyang dibdib at parang nagdasal sa sarili. Hindi para sa Diyos na naririnig namin, kundi para sa isang bagay na mas panloob. Mag-iingat kayo. Paalala niya ng mahina at hindi namin alam kung anong ibig sabihin. Sa mga susunod na araw, nag-umpisa ang aming planong pagtitiyaga. Hindi ito planong naghahamon ng dugo, kundi planong magbantay. Naglatag kami ng malakahon na asol na lambat sa harap ng pintuko, naglatag ng mga palangganan ng tubig na may dahon, at pinakatutok ang maliit na bote ng bendisyon sa ilalim ng aking unan. Sa mga sandaling iyon, mas naramdaman ko ang lumang baryo na nagtitipon-tipon, ang mga kapitbahay na nagdadala ng mga ilaw, ang mga nanay na naglilinis ng latak, at ang mga lalaki na nagbabantay sa mga kanto. Ang komunidad sa isang banda ay parabang muli nagmukhang isang buhay. Si Gloria, siya ang nasa gitna ng aming maliit na paghahanda. Hindi kami umasa na siya ang magliligtas. Hindi rin kami nag-expect na siya ang manununog sa gabi. Ngulit walang sino man sa amin ang handang itaya ang buhay na kami lang ang magtatanggol. Ang kanyang mga mata, habang kami ay nag-uusap, ay nagkunwaring walang laman, ngunit may isang spark na hindi na namin matatanggal. Kung mangyayari man, hindi niyo kami iiwan, ang sabi ni tatay sa kanya, at tumanggula lang siya, may tahimik na aral sa likod ng kanyang ngiti. At dito, sa pag-akyat ng dilim at pag-igting ng hangin, nagsimula ang huling gabi bago ang pag-atake. Ang mga alon ay nagiging mas maingay, ang mga aso ay hindi tumigil sa pananahoy, at ang hangin ay nagdala ng kakaibang bango. Tila halo ng abo at ng usok mula sa uwak. Ang buong baryo ay parang humihinga ng sabay-sabay. Inihahanda ang sarili para sa isang bagay na hindi namin pinangalanan ng lantaran. Sa loob ng bahay namin, nag-ipon kami ng mga ilaw, pinahira ng asin ang mga sulok, at inihanda ang munting bagay na maaring magbigay ng kaunting kaligtasan.
Ako ay tumayo sa pintuan ng kwarto, hawak ang isang bote ng tubig na pinaniniwalaang may bendisyon, at napatingin sa larawan ng nanay ko sa dingding. Ang mukha niya ay malabo na, ngunit parang nakangiti pa rin. Kung mayroon man, sana ay makita mo ang tamang babae. Bulong ko sa saili. Hindi ko alam sa isip ko kung ano ang ibig sabihin ng tama. Ngunit alam ko na ang gabing iyon ay magbubukas ng isang pinto na hindi na muling isasara. At dito huminto ang kwento sa ngayon. Hindi dahil natapos na ang lahat, kundi dahil papalapit na ang isang gabi na maglalagay sa amin sa harap ng katotohanan. Si Ate Gloria, ang matandang albularyo na akala naming mahina, ay magpapakita ng kanyang totoong kulay. Sa harap ng patuloy na pag-ihip ng hangin at pag-usal ng mga kuliglig, naroroon kami, handang humarap sa kung anuman ng darating, hindi bilang mga bayani, kundi bilang mga taong nagtutulungan para sa isa't isa. Ngunit ang gabi ng pag-atake ay hindi nagpaalam ng mahinahon. Dumating ito na parang mabigat na paghinga sa loob ng bahay. Hindi mo malalaman kung saan magsisimula at kung saan matatapos. Naaalala ko pa ang una kong pagningit-ngit ng takot nang marinig ang tunog. Isang mahihinang hakbang sa bubong. Pagkatapos ay parang may dumampi na malamig sa hangin ng sala. Nakaipit ang aking dibdib. Nakatayo ako sa tabi ng pintuan ng kwarto, hawak ang bote ng bendisyon, habang si tatay ay nakatingin sa labas na may ilaw sa kamay at si Kuya Julio ay may pinong tingin na parang naghahanda sa paghabol sa hangin. Bumilis ang tibok ko nang may kumatok sa pinto. Hindi iyon ordinaryong pagkakatok, parang may dalang kamay na maraming kuko. Tumigil ang oras. Narinig ko si Gloria na napabuntong hininga sa likod ko. "Huwag kang matakot," ang bulong niya, at hindi malinaw kung sa amin ba iyon o para sa sarili niya. Hindi ko siya tiningnan. Alam kong hindi siya nahihina. Alam din kong hindi siya mahina. Pagbukas ng pinto, nakita namin si Aling Pilar. Nakatayo siya roon, nakangiti. May daladalang loom na may puting tela. Ang kanyang ngiti ay parang ordinaryong ngiti, hindi nakakapangilabot noon. Ngunit may kakaibang pagkiling sa kanyang mga mata. May aninong kumikilos na parang usok. Ang mga kapitbahay namin na kasama ng kapitan ay nagtatakang tumango. "Bakit ka nandito ng gabi?" usisa ng kapitan. Umiling si Aling Pilar at nagkunwaring hindi niya sinasadya. Ngunit bago pa man tumagal ang usapan, ay parang lumulutang na maliliit na alon sa kanyang pangangatawan, isang pag-ikot na hindi mo maipaliwanag. At doon, biglang nagbago ang simula. Hindi kami nagpatinag. Si tatay ay mabilis na umatras at sinalubong ko ang liwanag mula sa lanterna na hawak niya. Si Kuya Karding ay mabilis na nagtakda sa isang gilid, hawak ang bakod na gawa sa kawayan, handang itulak. Ang aming plano ay simple. Huwag hayaan ang bagay na iyon pumasok ng walang dahilan. Pinilit ng kapitan na huwag magmadali. Pero hindi nagtagal ay naramdaman naming isang malakas na pag-ihip mula sa likod ng pinto. At doon, sa isang sigla na hindi namin inaasahan, ang anyo ni Aling Pilar ay kumalas sa balat ng normalidad. Hindi ko dedetalyahin ang nakikita ko gaya ng kwentong kasindak-sindak. Hindi namin kailangang i-expose ang mga detalye ng pagbabago. Ang mahalaga ay ang kagayapang pakiramdam. May bagay na umiikot sa kanya na ayaw kumain ng ilaw. Parang pahid ng gabi ang bumalot sa paligid niya at ang kanyang mga mata ay naging mag-iba. Hindi nangingiti, nagliliyab. "Huwag kayong lumapit!" sigaw ni Gloria, at sa boses niya ay may timpla ng malamlam na kapangyarihan at pagod. Tila bumukas ang hangin sa paligid niya. May pagpapasya sa kanyang mga galaw na nung una ay hindi namin nakikita. Mga galaw na labis ang pagiging tiyak. Parang galaw ng taong sanay makipag-ugnayan sa paraang malalim at matagal. Naglakas loob si tatay at binagsak ang pinto. Sandali lang, at ang aming maliit na sala ay naging sentro ng bakbakan. Mapuputi ang lahat ng mga mukha. Tumili ang aso ni Mang Romy sa labas at umuungol ng parang gustong ipahiwatig ang panganib.
Nakarinig ako ng kaluskos, hindi ng metal o bakal, kundi ng bagay na parang kumikiskis na balat sa balat. Si Gloria ay kumilos na parang may lamang lakas na hindi natin inaasahan. Mabilis ang mga kamay niya, tahimik ang kanyang pag-ikot at ang kanyang mata ay tila nag-uugnay sa hangin at lupa. Ilang beses niyang sinabuyan ang pinto ng maliit na pulbos na puti. Hindi kami umiling sa kanya. Alam naming hindi basta-basta ang ginagawa niya. Pagpasok ng gabi, nagkaroon kami ng kaunting pagkakabahagi-bahagi sa unti-unting pagsalakay ng kakaibang nilalang. May mga anino na dumapo sa bintana, may mga tinig na humahaplos sa ating mga tenga. Ngunit hindi nag-isa. Kasama namin ang aming mga kapitbahay at kasama namin si Gloria, ang matandang akala naming mahina. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon. Lumabas siya sa dilim, may hawak na itak na matagal na panahon na siyang pinagaprotektahan niya. Hindi ito yari sa kinang o bagong bakal. Ito ay isang bagay na may kasamang ganda sa paghawak, parang hawak ng taong nakasanayan ng pagtatanggol. Ang laban ay mabilis at nakabibinging. Hindi nega ang tagpo, walang eksesibong dugo, ngunit ramdam mo ang tapang. Ang mga anino ay umatake mula sa ibaba, hindi lahat sila nakaanyong tao. May isa na tumalon mula sa bubong, may isa na sumubok lumusong sa bintana. Ang aming mga kapitbahay ay nag-ambag, may nagbukas ng ilaw na parang sumabog sa dilim, may naghagis ng asin sa silya, may nagspray ng tubig mula sa maliit na bote. Simple ang aming sandata, pagkakaisa at bagay-bagay na pinaniniwalaan namin. Gulit sa gitna ng gulo, si Gloria ang nagpakita ng kakaibang ginaw at bilis. Hindi kami pawang tama sa pagkilos, may pagkakulang kami ng gilas, ngulit kami ay nagtulungan. Si Kuya Julio sumugod at ginawang harkas ang kanyang katawan para harangan ang pagpasok ng isa. Si tatay naman ay nagpakita ng kanyang lakas para hilahin ang isang anino palabas. Isang sandali, nakita ko si Gloria na parang lumundag mula sa sulok ng sala at sumuntok sa anino gamit ang kanyang itak. Hindi mabigyang linaw ang eksaktong pinangyayin. Ang nakikita ko ay ang kanyang katiyakan, ang kanyang katahimikan sa gitna ng sigaw. Ang anino ay napahiya at umatras. May mga kaklase sa amin na napayuko at humiga. Lumipas ang ilang sandali na parang 8 pintig ng puso. Pagkatapos, unti-unti, lumamlam ang sigaw. May ilang anino na tumakbo labas ng bahay, may ilan na bigla na lang nawala sa hangin. May isang sandaling nagtinginan kami. Kami ay buhay. Naghinga kami ng sabay-sabay at ang sariwang hangin ay tila mas mabigat, puno ng abo at ningit-ngit. Hindi namin alam kung ilan ang nasaktan. Hindi namin inalam ang bawat detalye. Alam naming may nasugatan, may sinong nawala sa pagkakaayos ng katawan. Ngunit higit pa rito, may nakita kaming maliliit na mantsa ng abo kung saan ang ilang mga anino ay humina. Pagkatapos ng kaguluhan ay may katahimikan. Hindi agad, kundi dahan-dahan. Tila bumalik ang mundo sa normal na batings ng gabi, ang kuligkig, ang hangin sa kawayan, ang malayang paghagod ng dagat. Ngunit may kakaibang tunog din, ang pag-iyak ng ilang kapitbahay, ang kaluskos ng mamadamit sa pagtabon sa sugatan, at ang pag-iyak ng isang taong hindi mo inaasahan, si Gloria. Lumapit siya sa akin matapos ang lahat. Ang kanyang kamay ay may kaunting alikabok. Ang kanyang mukha ay hindi maipakita ng emosyong maliwanag. Inilapit niya sa akin ang isang maliit na tela na may amoy ng lupa at dahon. Para sa puntod ng iyong ina, ang mahinang sabi niya. Naramdaman kong nagyelo ang dibdib ko at naiiyak ng di inaasahan. Hindi ko mawari kung nagpapasalamat ako o natatakot. Pinunasan niya ang luha ko na hindi napapansin ng iba. Kinabukasan, nagsimula ang pagbilang ng pinsala. Ang manukan ni Mang Romy ay maraming nalaglag. Ang bahay sa gilid ni Aling Sela ay may bakas ng pag-ulan, hindi normal. May ilang kapitbahay na nawalan ng mga hayop. Hindi namin sinabing lahat ng ito ay dahil kay Aling Pilar, ngulit may mga palatandaan. Ang kapitan ay namuno sa isang masusing tingin. Nagtungo siya sa bahay ni Aling Pilar at inusisa ang paligid. Doon kami nakadama ng kakaibang dusa. May bakas ng apoy, may natirang abo,
at may kakaibang mga marka sa lupa. Ang komunidad ay hindi nagpabaya. Nagkaisa kami upang maglinis at mag-ayos. Hindi namin hinayaang maging biktima lamang kami ng takot. Si Lolo Duroy ang nag-ayos ng aming mga sugatan. Si Mang Romy ang naghatid ng mainit na sabaw para sa mga pagod. Ang kapitan ay naglatag ng panuntunan. Tutulong ang lahat para ayusin ang mga nasira at ialalay ang mga pamilyang naapektado. Nakita kong may mga tumulong na dati-rating hindi nakikilahok. Ang takot ay nagdala rin ng tapang. Doon namin nakita ang tunay na kalagayan ni Gloria. Hindi siya tumanggi sa pag-aalaga. Hindi siya umasa na kami ay magpapatuloy nang hindi niya pinapakita ang kanyang lugar sa buhay namin. Siya ang naglinis ng mga sirang taklob. Siya ang tumulong sa pag-aayos ng bubong. Siya ang nagdala ng mga dahon at nagpakulo ng tsaa. At muli, sa isang gabi nang kami ay nagluluto ng may nag-uumapaw na kawalan, lumapit siya sa tugatog ng bahay at nag-alay ng maliit na panalangin. Hindi panalangin ng simbahan, kundi isang pag-aalala sa kailalim-lalim na umiikot sa baryo. May nagtanong sa kanya ng tahimik, "Bakit mo ginagawa to?" Hindi niya sinagot ng tuwiran. Tumingin siya sa akin at sinabi, "Dahil may mga bagay na hindi dapat mag-isa." Ang kanyang tinig ay simple at walang palabas, at sa loob ng mga salitang iyon ay naroon ang isang bagay na hindi namin lubos na maintindihan. Ang kanyang paninindigan ay hindi dahil siya ay malakas sa tradisyonal na kahulugan, kundi dahil nagpasya siyang tumayo sa harap ng panganib. Hindi lahat ng kapitbahay ay natuwa kay Gloria. May ilan na nag-iwas. Napansin ko ang mga nagbawas ng tingin, ang mga nag-umpisang magbulungan sa likod ng dati nilang nasintahang pag-aalala. Iyon ang bahagi ng kwento na mahirap tanggapin. Sa sandaling tumigil ang panganib, bumalik ang mga alon ng pag-iwas. Ang matanda na nagligtas sa amin ay iniisip ng ilan bilang kakaiba. Gayunpaman, ang aming pamilya ay hindi nag-atubiling ipagtanggol siya. Si tatay, si Kuya Julio, si Kuya Carding ay nagtindig at nagsalita para sa kanya. "Walang tao dito na hindi nagmamalasakit," sabi ni tatay sa pulong ng barangay. "Kahit sino ang tumulong sa atin ay dapat nating alamin." Nagpatotoo ang kapitan na may utang kami sa kanya. Habang nag-aayos kami ng bahay, nagpunta ako sa puntod ng nanay ko. Malamlam ang araw, hindi sobrang liwanag, parang naglalakad lamang sa gilid ng dagat. May dala akong maliit na tela na inabot sa akin ni Gloria. Pumunta ako sa puntod, nilagyan ng maliit na dahon at inalay ang tsaa. Nagdasal ako ng tahimik, hindi para humini ng muling buhay, kundi para magpasalamat sa maliliit na sandali. Nagpag-usapan namin ng mga pangyayari. Nakita ko ang sarili ko sa refleksyon sa mukha ni Gloria. May pinagdaanan siyang mga bagay. Hindi siya perpekto, hindi rin kami perpekto. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na malinaw. Ang kanyang pag-ibig sa aming buhay. Nagkaroon ng isang pulong pagkatapos ng mga pag-aayos. Sa harap ng maliit na bulwagan, nagsalita ang kapitan. "Hindi natin kailangan ng mga paghihinhilaan," ang paliwanag niya. "Kailangan natin ang pagkilos." Marami ang sumang-ayon. Inunawa namin na may panganib, ngunit may lakas din sa pagkakaisa. At doon sa maliit na pulong ay itinuro namin ang halaga ni Gloria. Hindi bilang isang nilalang na dapat ipagdiwang sa entablado, kundi bilang tao na tumulong. May mga araw na sumunod na puno ng ordinaryong gawain. Bumalik ang pag-akyat ng araw, ang pag-igib ng tubig, ang pagdurog ng kasoy. Ngulit hindi na kami pareho. Ang bahay namin ay may mga bagong turnilyo, bagong pako, may mga bagong alaala rin. Dahan-dahan lumakas ang kapitbahay. Minsan, umuuwi si Kuya Julio nang may dalang halo-halo. Minsan, sumasama si tatay sa amin para mamitis ng kasoy at ngumiti ng may kasamang pagod. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ngulit may marka.
May marka na hindi na mawawala. Ang gabing iyon na nagbukas ng panibagong pahina. Si Gloria ay nanatiling isang misteryo sa paningin ng marami. May mga taong nagpakita ng pasasalamat sa kanya. Nagsabit sila ng mga bagong ilaw sa kanyang harapan, naghatid ng supas. Ngunit may ilan pa ring nag-aalangan. May pagkakataon na nakita ko siyang naglalakad ng mag-isa sa tabing ilog, tumigil at tumingin sa malayo. Minsan, naglaho siya ng ilang araw at may daladalang sako ng bigas na iniwan lang niya sa aming pintuan. Hindi namin hiningi kung saan niya nakuha. Tumanggi siyang magkwento ng labis. Nang dumaan ang mga buwan, may mga bagong bagay na lumitaw. May ilan sa mga aswang na hindi na bumalik. May ilan na nasugatan at hindi sumipot muli. Hindi ko pala isipan noon na ang kabuluhan ng lahat ay hindi lamang sa pagpatay o pagwasak ng isang nilalang. Mas malaki ang kwento ng mga sugat na naayos, ng bahay na muling itinayo, ng mga bata na hindi natatakot matulog sa gabi. Ang tunay na tagumpay ay nakita ko sa pagtulog ng aking mga anak sa gabi na hindi umiiyak. Nung umaahon na kami mula sa galit at takot, may isang gabi na nagpunta sa amin si Kapitan at may dala na isang malinis na plato ng tinapay at ilang gulay para kay Gloria. Humarap siya sa amin at naging seryoso. May gustong sabihin si Gloria, wika niya. Nagilang sandali at tumihimik kami. Sa harap ng lahat, nagpasalamat si Gloria, hindi sa malawak na salita kundi sa isang tahimik na pagkumpas. Hindi ko inakala na magtatapos ako rito, mahina niyang sabi. Pinili ko lang na tumulong sa mga tao. Hindi namin ikinuwento rin kung gaano kaming lumuhod sa harap niya noon. Ngulit sa sandaling yun, ang buong barangay ay nakaramdam ng isang bagay na malapit sa paggalang. May isang maliit na sakripisyo na hindi namin dapat kalimutan. Si Kuya Karding na palaging tahimik at mabait ay nasugatan sa bahagi ng kanyang braso. Hindi malalim, ngunit sapat na magbigay ng takot at sakit. Si Mang Romy ay nawalan ng ilan sa kanyang mga manok. May ilang kapitbahay na hindi na lumabas ng bahay ng ilang araw dahil sa trauma. Ang mga sugat ay hindi namin itinatago. Ito ang aral. Kahit mapagtagumpayan mo ang isang gabi, hindi mawawala agad ang bakas ng takot. Ngunit may pag-asa rin. Unti-unti kaming nirehabilitate. Nagdala ang kapitan ng doktor mula sa bayan para tignan ang mga sugat. May mga nalinis at may mga binigyan ng gamot. Ang mga bata ay sinabihan na hindi nila dapat i-share ang kwento sa maliliit na detalye, hindi upang itaboy ang katotohanan, kundi upang protektahan ang inosente. Lumipas ang ilang taon. Nabuo ang bagong ritmo. Ang kasoy ay nagbigay muli ng ani. Ang bahay namin ay naging matatag at ako ay lumaki, nag-asawa, nagkaanak. Ngulit hindi ko kinalimutan ang mga gabi. Sa bawat pagkakataon na pinapadpad ako sa dalampasigan kasama ang aking mga anak, dinadala ko sila sa lugar kung saan nakikita namin ang mga bangka at sinasabi ko ang kwento, hindi para takutin sila, kundi para turuan. Sinabi ko sa kanila ng tungkol sa isang matandang albularyo na hindi nababasag sa tingin ng iba, tungkol sa mga araw na ang baryo namin ay magsama-sama para lumaban, at tungkol sa kahalagahan ng pagtitiwala at pagbabantay. Pinagsama ko ang mga alaala ni Gloria at ng aming pamilya na pawang mga matitibay na aral. Nagkaroon ako ng munting ritual sa bahay namin. Tuwing anibersaryo ng gabi na iyon, naglalagay kami ng maliit na plato sa mesa. Hindi bilang pag-aalay ng hiwaga, kundi bilang pagsasariwa sa taong tumulong. Ipinapakita ko sa mga anak ko ang isang maliit na tela na binigay ni Gloria noon at sinasabi ko, ito ay tanda ng kabutihan na may kasamang takot. Hindi ko sinasabi na ito ay makapangyarihan o magtatanggal ng anumang sumpa. Sinasabi ko lamang na ito ay paalala. Kung may tumayo at tumulong sa oras ng pangangailangan, dapat nating alalahanin at hindi huhusgahan. Minsan, dumarating pa rin ang mga tanong mula sa kapitbahay. Bakit kayong nagtiwala kay Gloria? At sasagot ako ng tahimik, hindi dahil sa anuman na ipinangako niya. Nagtiwala kami dahil hindi kami niwalang iniwan ng isa pa. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng kwento, ang katapangan ng simpleng tao. Hindi kami nagpunta upang maghangad ng isang bayani. Nagsama-sama kami dahil kami ay isang pamilya ng baryo.
May pagkakaiba-iba sa ugali, ngumit may pagkakaisa sa puso. Nakauwi rin ang kapitan nung isang araw na may daladalang liham mula sa munisipyo, pagkilala sa aming barangay sa pag-organisa sa oras ng krisis. Hindi mahalaga sa amin ang plaka o papuri. Ang mahalaga ay ang pagbubukas ng isip ng mga tao na may mga alternatibong paraan upang kumilos sa dilubyong hindi na kailangan ng malaking sandata, kundi ng pagkakaisa. Nangangiti kami ng sabay-sabay at si Gloria ay nasa likod, tahimik, nag-aayos ng kanyang sinturon at humihinga. Mayroon pa ring mga sandali ng pagdududa. Minsan kung tinanong siya ng tuwiran, "Ate, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo tuwing gabi?" Tumanggo siya at tumingin sa akin na parang tinitignan ko ang isang maliit na bata. "May mga nilalang nagigising ang lakas ng tao," sagot niya, at hindi tugma ang paliwanag sa isang simpleng paliwanag. Hindi ko sinasabing na ako ay ano, ngurit may ginagawa ko. Hindi na ako tumulong pang humali sa kanya. Tinanggap ko na may bahagi siya na hindi namin kailangang lubos na maunawaan. Ang mahalaga ay ang kanyang pagbalik tuwing may tanong at ang kanyang kapayapaan na dahan-dahang bumabalot sa amin. Ngayon, ako ay may anak. Tinuruan ko silang kumilala sa mga tunog ng gabi at hindi takotang magtanong. Pinayuhan ko rin silang hawakan ng kanilang mga kapitbahay kapag may pangangailangan. Isang araw, dadalhin ko sila sa pundod ng nanay ko. Doon, sa ilalim ng latian ng kawayan, ipapalipad ko ang maliit na tela na inabot sa akin ni Gloria at ipapaliwanag ko. Ito ay tanda ng isang tao na hindi natin alam ang buong kwento, ngunit siyang nagligtas sa atin. At marahil babae siya, marahil lalaki, marahil iba-iba ang pagkatao ng mga tumutulong sa atin, ngunit ang punto ay hindi iyon. Ang punto ay ang pag-aalaga at ang pagkilos ng komunidad. Hindi ko mapipigilan ng lungkot kapag naaalala ko ang mga gabi na iyon. Minsan nagigising ako sa gitna ng gabi at naririnig ko ang tunog ng kuligrig at ang malayong alon. Ngunit may kasamang katahimikan na nayon, isang katahimikang nagmula sa pag-unlad. Ang takot ay nawala na hindi dahil nawala ang panganib, kundi dahil napuno kami ng lakas na mas malaki. Si Gloria ay nanatiling bahagi ng aming buhay, hindi bilang alamat na ipinapako sa harap ng lahat, kundi bilang tahimik na kapitbahay na minsang nagligtas at pumili na manatili. At may isang bagay pa akong gustong sabihin. Hindi dapat namin silang kalimutan. May mga tao sa baryo na nagbago ng tingin dahil natakot. May mga taong pumunta sa simbahan at nagdasal ng may pag-asa. May mga nagsabing hindi na nila ilalakad ang lansangan kapag gabi. Ngulit may iba, tulad namin, na natutong magtulungan. Iyon ang pamana ni Gloria, hindi dahil sa pambihirang kapangyarihan, kundi dahil sa kanyang desisyon na tumayo at tumulong. Natapos ko ang aking araw na may anak na nakasabay sa pampang. Nakatitig siya sa malayo habang binubuo ko ang kwento. "Mama," tanong niya, "bakit hindi tayo nagalit kay Aling Pilar?" Huminga ako ng malalim. "Ang galit ay hindi otomatikong nagliligtas," sagot ko. "Kung tayo ay nagnanais na protektahan ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay, ang pinakamahalaga ay gumawa ng paraan na hindi tayo mawawalan ng pagkatao." Napatingin siya sa akin at ako ay numiti. "Bago ako matapos, may hiling ako sa inyo. Kung kayo ay lumaki o nakatira sa isang baryo kung saan may mga kwentong tulad nito, ibahagi ninyo ang inyong sariling pananaw o karanasan sa comment. May kilala ba kayo na parang si Ate Gloria? Matandang albularyo na akala ng iba ay mahina, ngulit sa totoo ay tahimik na nagbabantay at naglilingkod. Ibahagi ninyo. Hindi upang lagyan ng trophy ang mga tao, kundi upang ipaalala. Ang tapang ay maaaring magmula sa mga hindi inaasahang tao." Sa huli, nais kong bumalik sa isang linya na palagi kong iniisip. Akala namin ay mahina siya, matandang albularyo na mababa ang tingin ng iba, ngunit siya ang nagbantay sa amin nang dumating ang dilim. Hindi ko sinasabing lahat ng sagot ay nasa kanya, ngunit isang bagay ay malinaw. Sa panahon ng panganib,
may mga taong magtatayo ng ilaw sa harap ng kadiliman. At sa baryo namin, ang ilaw na iyon ay nagmumula kay Gloria, ang matandang albularyo na akala naming mahina, ngunit siya ang naging manunugis ng aswang para sa amin. Naway ang kanyang kwento ay magsilbing paalala na minsan ang lakas ay hindi nasusukat sa tindig o sa itsura, kundi sa paghahanda na pumili at sa tapang na kumilos para sa iba.